Ito na mga inday, na perfect ko na talaga ang cheesecake. Salamat sa mga suggestions ninyo. Kahit masama ang ugali ko mga inday, pero pagdating sa suggestions sa pagluluto ng pagkain ay nakikinig po ako. Kaya maraming salamat. Magandang klase na ng cheese cream na ang ginamit ko ngayon at wala nang yung parang buo-buo. Kaya perfect na itong cheesecake. So ito nga pala yung unang ginamit ko na cheesecake noon sa pinakaunang video ko nung gumawa ko ng cheesecake. Ayan, ipapakita ko yung laman at ipapakita ko na talagang yan yung putol niya. Maganda naman siyang gamitin, kaya lang siguro dahil nga nasa ref, kaya medyo ang tagal niyang tunawin, matigas pa, o medyo matagal pa talaga siyang tunawin. Ito naman ang binili ko kanina sa supermarket bago ako umuwi. This is 400 something. Nakalimutan ko na exact price. So ito yung gagamitin natin ngayon for today's video. And of course, the basic ingredients. The same ingredients pa rin ang gagamitin natin kagaya nung first. Ang kaibahan lang ay yung cheese cream pinalitan natin. Or cream cheese pala, sorry. So, heto na. Bubuksan na natin ang pangalawang cream cheese na gagamitin ko. In fairness, mga inday, bongga siya buksan. Yung lalagyan niya parang ziplock. By the way, this is 200 grams na cheesecake. And dito pa rin tayo sa clear glass bowl ko mag-mix ng ingredients. Mukhang mas madali itong gamitin compare doon sa una kong cream cheese, cheese cream, cream cheese, whatever, na ginamit. Tingnan nyo naman mga inday, ang bilis kong na mix kaagad yung cream cheese. So, after kong ma-mix yung cream cheese, naglagay lang ako ng mga 3 kutsarang asukal. Again, kayo na ang bahala kung gaano katamis ang gusto nyong cake. So, nung nailagay ko na yung sugar, mas madali ko pang naihalo yung cream cheese. O, diba? Cream cheese at asukal pa lang yan, mga inday. Wala pang ibang ingredients na nahalo. Pagkatapos kong mahalo, naglagay na rin ako ng isang medium size na itlog. Pagkatapos, mix and mix lang ulit, mga inday, hanggang sa tuluyang mawala ang itlog. Pagkatapos nga pala ng itlog, mga inday, naglagay na nga pala ako dito nung pancake or hot cake mix. Hindi ko lang naipakita, pasensya na kasi akala ko nagre-record na yung camera. Pero yung pancake or hot cake mix na yan, mga inday, pasensya na talaga. Pagkatapos, 100 ml na gatas, mga inday. Doon sa una kong video, mga 200 ml yata yung gatas na ginamit ko. But for this time, 100 ml lang. Pagkatapos, mix and mix lang hanggang sa mahalo ng mabuti. Pagkatapos ko nga palang mahalo, ay ni-ready ko na itong hulmahan. Medyo tinamad na akong gupitin itong baking sheet, kaya ginanyan ko na lang. Laban Japan, pwede pa yan. At dahan-dahan na nating ibubuhos ang mixture sa gitna, mga inday. O, kita nyo naman, wala nang buo-buo yan. Dapat ganyan kalapot ang mixture natin. At itaktak mo, itaktak mo, itak-tak-tak-tak-tak. Sensya na, yun lang. Para mawala daw yung bubble sa loob. Tapos ginupit ko na rin itong sobrang baking sheet para madali kong takpan mamaya ng aluminum foil. So dating gawin lang mga inday, sikipan lang mabuti ng aluminum foil para hindi pumasok ang tubig. So dapat ganyan na siya kasikip. Pero kung mayroon kayong magandang lalagyan, hulmahan, ay congratulations. At ilalagay na natin siya dito sa mahiwagang kalan. Charot. Siyempre, lalagyan na rin natin ng tubig. So, alam nyo na ang rules sa paglalagay ng mga tubig ng inday. Kung napanood yung mga previous videos ko, ganun-ganun pa rin. Walang pinagkaiba. At make sure lang na natakpan natin ng mabuti. Yun lang. So, niluto ko lang siya ng mga 15 minutes, mga inday. After 15 minutes, so heto na siya. And this time, masasabi kong it's perfect! Tamang-tama lang yung hulmahan ko sa dami ng mixture dahil tumubo pa pala siya. At ililipat na natin ngayon sa plato. Oh, diva. Tingnan nyo ng malapitan, mga inday. Sobrang lambot na niyan at lutong-luto po yan. Oh, diva. Kaya masasabi kong perfect na ngayon ang cheesecake ko. Hindi na kagaya last time na may parang buo-buo sa gitna ng mga cream cheese kasi nga hindi ko natunaw ng maayos. This time talagang yung, alam mo yun, yung parang chiffon cake kumbaga sa atin. Pero mas malambot na version ito. Tingnan nyo naman. Tamang-tama kasi nga night shift ako ulit bukas at magbabaon ako neto para may kain-kainin ako sa break time ko. 2 hours kasi yung break time namin bukas sa night shift. So naisipan ko na rin magluto neto. Heto na siya! Heto na siya! Ayan, ang init, Diyos ko Lord. Ayan, oh. Mas masarap siya ngayon kasi wala na siya yung buong cream cheese. Talaga na yung cream cheese. Ito siya, mom siya. Mas masarap to may caramel sauce. Mas masarap to may caramel sauce. Masarap. Ang sarap may caramel sauce.
Thank you sa lahat ng mga nag-suggest. Tamang-tama, natunaw talaga yung cream cheese. I promise. Ang lambot at ang sarap. Ang sarap, may caramel sauce. Ang sarap. Ang sarap. Promise. A total of 50 minutes. Talagang umalsa siya, mga Inday. Sarap. Sarap. I can't stop myself. Ang sarap. I can't stop myself from eating.